TLPH. Ibang klase yung init at emosyon na lumulusot dito sa MPL Arena ngayong gabi. Nararamdaman natin ang enerhiya ng Cavalry at ng mga Auroras nagsasanib puwersa. Ngayon tingin ko nga lumulusot din sa mic natin yung cheers ng magkabilaang fans eh. Oh, parang nagsimula talaga yung araw natin ay mainit din yung mga fans natin na actually ay sila din ay merong sariling laban na nagaganap at doon pa lang sa ating community palag ay kakaibang palag ang nailatag. Kaya nga, sabi raw kanina, hindi mo alam gaano kalawak ang Land of Dawn. Gano'n kaya nga kalawak ang makikita nating gagalawan ng dalawang teams ngayon na for sure ay gustong i-establish ang early game dominance, particularly kung ikaw ang Team Liquid kasi alam naman natin ang threat ng isang snowball na Fanny ni Demon Kite. Isa ito sa miminsang panahon lang pa naman na na-open ang Fanny kasi siya yata yung second most banned hero pa naman natin dito. So Parang next to Chip siya. Yep. Actually para dito sa ating tournament and isa sa mga revelations natin for today is yung hero naman na gamit ni Carl TZ, which is yung alpha na ginamit din ni MP the King against Smart Omega kanina. So ang dami nagbago sa ilang araw lang na nag-antay tayo para mapanood ang ating playoffs. So okay, nakita natin na gumamit si Carl TZ ng kanyang ultimate doon sa may bandang itaas. Yes. So ito ba yung sign na baka pwedeng pumasok anytime yung Aurora? Grabe nga yung pakiramdaman dito, no? Parang pwede muna tayong bumulong-bulong, ganong level. Kasi hindi talaga kumbaga nagre-risk ang magkabilang kupunan, lalo for Team Liquid. Alam nilang isang major resource na pang-agro nila nung early ang nagamit kanina lang. At isa ito sa mga parang binabanggit talaga paulit-ulit ng ating Infinix Game Tambayan. Yung kung gaano nga ba ka-crucial yung gold lane matchup natin for this entire match. Oo, kasi parang napapansin natin as long as winning yung gold lane mo, pagdating doon sa dulo, pag teamfight na talaga, mananalo kayo! Teka lang, kaso si Cartizzi mahanap yata pero may magandang knock-up na magagawa doon si JP para mapigil ang mga nag-aabol na members ng Aurora pero off comes Kicksan Ford. Ang kauna-una ang nakapatumba dito ng Aurora MLBB. Mukhang hindi na muna masyadong aangat ang Team Liquid dahil isang crucial member ang nawala sa kanila prior to the turtle. To emphasize yung pagiging crucial ng kill na yun, that is an XP lane. So supposedly siya din yung magpa-front para dito sa ating turtle. So far ay bibitawan din ng mga players yung turtle. Probably gusto nilang another team fight or dahil nagsisecure din ng mga buff muna yung ating mga junglers. Parang napapansin kasi natin ngayon uy! Ay, teka, nagkaroon ng magandang anggulot galawan dun si The Hitman. Parang hindi pumabor at sumang-ayon sa Team Liquid yung setup na yun. Pero sisimulan na naman ni Rene J with the implosion. JP is down. Cartizzi as well. Si Sanford ngayon ay naglalakad pa palayo pero mukhang sapat na yun para sa Auroras na makakuha ng espasyo. Mainit ang mga panyebe dito ni Yue 201 para sa kanyang Aurora at parang shoot lagi yung kanyang mga poke ng skills laban dito sa TLPH. Kaya walang makakasilip na player para yung sa kinukuhang turtle ng Aurora. Isipin mo na nakapag kuha na ng oras at lahat na makabalik ang Team Liquid pero naging iisa lang ang ending nung pagkikita nila sa Turtle. Aurora pa rin na nakapag-level 4 na nga din naman ang mas nakapag-establish at nakapanguna na naman sa team fight. Alam mo, parang dahil ganito yung sitwasyon ng laban natin for TLPH, parang ang pinaka-investment na nila ngayon is gonna be Benny QT. Yes. Or probably expect natin si Cartizzi talagang magpa-farm lang muna. Oo. Kasi kailangan kalmahan as much as possible. So speaking of kalmahan, hindi kalmado ang goal dito ni Domeng. 2.6k versus 2k ni Benny QT. At saka ramdam mo rito yung kagustuhan ng Team Liquid na ma-deny yung posibleng threat na paulit-ulit dalhin ni Rene J dito sa mga team fights natin dahil nga siya yung pinaka nagiging taga-una at maski nung nakita nating first turtle, siya talaga yung nagsimula nung lahat pero talagang dinay ni The Hitman no? Kada attempt dito ni JP so far. Oh, tsaka parang all throughout the regular season, parang nadikit talaga sa pangalan niya yung Tigreal. So gamay na gamay niya kung paano mag-reset ng mga buff. Alam niya din kung saan yung magiging positioning dahil siya din mismo ay gumagamit ng hero na gamit din ni JP. So alam na alam niya kung paano ang magiging rotation dito ng kalaban. Pero ganun din naman yata for TLPH. Oy, teka, speed of rotation, mukhang naiwasan doon yung implosion. Pero sino nga ba ang mangunguna dito sa nakikita nating team fight? Kasi mapasok doon si Benny QT pero still si Cartizzi ang unang tutumba. Rene J ang magiging kapalit pero yung Zaman Force ay kailangan mo ring respetuhin yata. So hindi na nagpapat
pagpapatuloy ang magkabilaang kupunan. Better trades actually para yung side ng Aurora kasi napatay nila is Carl Easy. So na-delay na, sinasabi natin parang kailangan muna ni Carl Easy dito mag-farm. Pero dahil nga sa nangyayaring delay na rin ay talagang may iiba ang takbo ng... Ayan yung handcam pa nagfa-funny pala. Ganun pala. Tsaka tumitingin pa pala sa shop. Oo. At magpupulbo. O, tsaka chinecheck din yung mga stats. Yung, Ayun, ayan, oo. Ano yun? Index finger pala ang gagamitin mo talaga para doon. Ayan ang ating natutunan ngayong araw. Index finger pala ang pang-check doon. Ayan, okay. Ginamit yung conceal. Sino sisipain? It's gonna be Rene J para sa TLPH. Si Rene G na naman ang mahanap dito at si Carl T. Si makakasecure ng turtle pero hindi kumonekta doon yung final slash. Ay! Kaya naman wala pa doon si JP. At yung implosion ay aabot pa nga rito para dito sa isang Ford. Pero merong flicker at mabubuhay pa naman. So isang kill kapalit nung nakuha nilang turtle. Grabe, parang nakikita natin na depensa dito para sa ating, or actually even for offense, ay may kanya-kanya silang target para dun sa every team fight kasi parang nagkakapulasan, kanya-kanyang puntahan kung anong kailangan nilang puntahan. But so far for TLPH, maganda na nakuha nila dito yung turtle. Somehow ay napapalit nila yung kalamangan ng side ng Aurora. Ngayon naman, ang nagiging sagot, si Demon Kite ay nandun sa mga pagilid-gilid. The usual funny play na kung hindi ka sumasama sa team fight, diretso na pumupugak ng mga lanes. Grabe yung pagtansya dito ni Demon Kite na nakikita natin magmula pa kanina pero ang magiging target na naman yata dito ay si Rene J at hindi aabot doon yung follow-up damage from Sanji pero Carl TZ may mahanap siyang isa dito si Yuet na iwasan pa nga yung Frigid Glacier magta-try pa si Demon Kite mukhang hindi at nandun na ang senyales mukhang out na muna. That's a good kill para dito kay Carl TZ kasi shutdown. Again, naghahabol siya sa gold at si Yui pa nga kanila napatay and magandang ginagawa dito ng TLPH naman is iniikutan nila yung mapa ng Aurora kagaya ng pwesto ni JP. Dahil doon nagkaroon na space si Benny Cutie. Si Doming naman, hindi na rin siya pumalag kasi give na lang yung turret. Oo, parang hindi sila yung sobrang nagiging reactive pa in a sense na pinupursue pa rin nila kung ano yung tingin nila na magiging advantage. And props to them kasi even despite yung early game na nakita natin ay hindi pa naman nakakapag-convert ng sobrang Aurora. Pero speaking of convert, ito na namang 1v1 na mukhang naibanalo ni Demon kahit na nakita natin doon sa top. So 1v1 natin para sa mga jungler. Current score 1-0 in favor of Demon. Kasi feeling ko hindi lang yung isang beses. Hindi lang ata. Na makikita natin na mag-1v1 itong mga junglers natin. Parang very trip down memory lane. Way back, ano season ba yung season 9? Season 10? Kahit nga recent kasi Demon Kite versus Carl TZ. Oo, kahit nga nung mga nakaraang regular season lang, nakailang beses pa tayo na nasa sides, may one-on-one na nagaganap sa mga junglers natin. Parang isa yung sa mga pinaka naging interesting lalo na nung nagbalik ang mga assassins dito sa patch. Pero ngayon na namang nasa playoffs tayo, interesting din, may mga iba pang nagra-rise na junglers na nakikita natin sakto for the playoffs mismo. Talagang nagpapakita ng kakaibang lakas. Yan yung kailangan ngayon ng ating dalawang kupunan dahil magkakaroon na tayo ng turtle. So ito na yata siguro yung mga turtle takes na mahaba talaga na sige, hayaan mo sila. Sila kumuha ng turtle or tsaka na lang natin na i-try na i-contest right after. So kinukuha ni JP doon sa may pwesto nila, hindi naman binitawan ni Edward. So mare-reset na yung ating pagong. Ito na yata ang pinakamahabang turtle take na nakita natin ngayong araw so far. Ay! Kaso nga lang mukhang na-anticipate doon ang engage ng TLPH. At mukhang nakakasayaw ngayon si Doming with the Saban Force. Cartizzi though, siya makakakuha ng turtle doon sa bandang paiba. At mag-out na lang yata yung mga miyembro ng Aurora unless ilaban pa kasi nandito na si Benny Cutie! Bigla na nga sumama si Benny Cutie pero napakakunat ng mga players dito ng Aurora. So habang nangyayari yun, naka-float din yung minion wave dun sa may top lane ng TLPH. Pero si Demon Kite din, after talaga ng teamfight, after mag-try na kumuha ng objective, diretso sa mga tore. So parang playstyle yata nila dito, paliitin agad ang mapa ng TLPH. Sa TLPH naman, teamfight. Kung teamfight, yung gusto nilang gawin. Oh, grabe yung palitan dito nung dalawang heroes natin na sobrang mag-global presence which is yung Fanny and yung Moskov dito ni Benny Cutie. Na parang opposite nga yung nakikita natin kasi si Benny Cutie mamaya-maya pa talaga sasali yan kapag ka nagawa na niya yung trabaho na inuuna pang gawin ni Demon Kite or agad-agad na niyang pinupuntahan kapag ka nakikita na niya yung parang nagiging outcome ng mga teamfights. So parang kailangan talaga dito sobrang tansyahan mo no? Kung ikaw ang either Aurora or Babaka ba TLPH. or not? Or may dadating ba na ibang mga player? Punta muna ba ako sa may top lane? Kaya nagiging maingat din sa paggamit ng mga brush dito yung ating mga players. And na makikita natin in terms of item, dalawa na yung core item for Benny Cutie, make it 3. So yung Trinity niya ay nabuo na niya. So probably ay magiging parte na talaga siya ng teamfight or the usual. Parang siya yung kagawa ng ginagawa ni Demon Kite na nasa gilid.
tapos mag-spear of destruction na lang, Oo. at saka papalag sa team fight. Tsaka for some reason, grabe yung pagiging alerto dito ng Aurora magmula pa kanina. Yes. Parang sobrang na foresee nila yung mga magiging play ng Team Liquid. Yung mga parang scenario, may scenario 1, Oo, scenario scenario 2, scenario 3. So, nalulook forward nila, scenario 2 yung ginawa nila. Oh, so parang kailangan na bang magpasok din ng kakaunting unpredictability dito in a sense. Kasi for one, Team Liquid hindi naman nga sila nagiging sobrang reactive. Nabanggit naman natin yun kanina. Pero at the same time, yung tipong nagiging response nila ay hindi rin bago para sa Aurora. Oo nga eh. So, siguro sila dito, nag-aantay lang sila kung sino mag-overextend or parang medyo napaaga nangagamit ng skill. Oh, napaaga nagamit ng skill! At yun yata yung hindi muna na-foresee ng Aurora MLBB. Pero nga lang si Demon Kite mukhang nagiging masaya ang kanyang lipad. Dahil Lizzie ang unang mapapatumba. At si Sanjay Nen isusunod pa. Ngayon naman JP and Sanford dalawa na lang na tumatalon-talon pa with the Infernal Pursuit si Edward. Kaso si Benny Cutie hindi na muna yata sasama. Iba na lang ang focus. Iba talaga ang gusto gawin dito ng TLPH. Parang kinukuha talaga nila yung atensyon ng mga players dito ng Aurora para magkaroon ng space. Kaya Benny Cutin, kung mapapansin natin ng time na yun ay talagang for Demon Kite ay haya-haya kanyang buhay. Oo. Talagang cable lang ang cable kung pwedeng makonektan. Pero may cable ka na ba? Oh, ito, cable. At kahit pa man naging matagumpay doon ang engage from Team Liquid, ay nakuha pa rin ng Aurora yung mas maraming kills at maski yung Lord objective. So parang at this point, ito na muna yung mga trades na kailangan na lang o no choice na munang kuhain ng Team Liquid Philippines. Kasi kapag ka nakahanap sila ng isang magandang setup, ang bilis din mag-divert ng attention ni Demon Kite kung pwede talaga siyang sumama Bigla or siyang hindi. dumadating. Oh, bigla siyang dumadating na parang okay, sige, nagamit na itong mga skills. Para silang meron tick box na nagamit na yung Jeet Kune Do, nagamit na itong skill na to, pwede nang dumating si Demon Kite. At pag dumating si Demon Kite, ramdam na ramdam mo Oo. yung sakit dito ng kanyang mga cables and even yung cutthroat. So Lord will march in doon sa may top lane. So for TLPH, talagang kinakapitan nila yung Torre dito sa may gitna. And I gotta say, sobrang kunat na by the way ng hero dito ni Edward. Yes. Kaya talagang tumatagal din sila pagdating sa team fight, which by the way is currently at 3-0-3 para sa kanyang Phoveus. Yes, ang parang nagiging problema talaga din isa pa dito ng Team Liquid is either sinong mahanap nila rito, merong isang AOE talaga na spell na sobrang crucial na parang magiging taga-dictate sa kung kaya pa nilang ilaban yung team fight na yun or hindi. Either yung Implosion or yung Frigid Glacier. Tapos sobrang nakakapitalize yun ng Aurora palagi. Kasi hindi pa naman tayo nagkaka-instance na since sobrang pick of reliant ka ng TLPH na more than one ang mahanap nila na successful enough para talagang sila yung magtuloy-tuloy lang nung team fight. Oh, kasi pag ayun nga, pag nakakuha ng sipa dito si JP, parang biglang dumadating si Renegade, tapos meron siyang sagot na 3-man implosion, or kaya kung sino masisipa, dinediretso niya naman si JP na sasalubungin ng Sacred Hammer. Oo. So parang nanenegate yung play dito. But again, ang ano dito is pwede na sumama si Benny QT Yun. anytime. Pwede nga targetin. Pero yung katapat din niya na gold laner is ay hero din na sobrang Oo. sobrang malikot. Tsaka interestingly pala, regardless sa mga nakikita natin ganap, ay talagang naninindigan lang si Benny Cutie sa magpa-farm muna ako. Oo. Kasi sa ngayon naman, ikakapulot niya nga lang din sa Rose Gold Meteor and lamang siya ng iilang 100? Oh, 9,161 minus 8,501. 600. Yun yung lamang niya. Oo, yan. Shout out sa mga nag-compute. Oo, paki ano na lang dyan kung ano ba yung accurate na computation nun. Pero ang pinakapunto lang natin dito ay mukhang pinanghahawakan naman ng Team Liquid Philippines at the very least kung ano yung magiging power spike nila o kung ano yung magiging punto dito sa laro na talagang doon na sila makakalaban. Pero nandito na rin tayo sa time na ingatan nila na maigi sino yung mga pipiliin nila during those team fights. Kasi pati ang Aurora, magsasama-sama na. Oo, tsaka expect na natin na parang yung damage din dito ni Dome nandun na even for Benny Cutie. Tsaka yung mga gantong galaw, mga 14 minutes na ng laban. Tapos Oo nga eh. wala talagang nag-e-engage. Alam mo na na Lord yung inaantay niyan eh. Nararamdaman mo na rin ba ang parang game 1 pa lang pero maganda na agad ang build-up? Parang iba ang build-up dito ng mga antagonist tsaka protagonist. Hindi ko na sure kung sino ang sino. Kasi game 1 pa lang nga naman ito. Pero parang huminga at lumalaban pa naman talaga ang kahit pa man sino. So tignan natin lalo for this first, or hindi na pala ito first,
Lord objective kung sino nga ba ang makakauna kasi kung Second na to. Oo, kung ikaw ang Aurora, kontrolado pa nila sa ngayon talaga yung Lord pick nito eh. At saka meron kasi sila mga lumulundag na heroes, not unless magkaroon ng sabihin na natin final slash, tapos diretso ka ng Eternal Guard. Ang dami mga scenario actually. Pagandahan na lang to at paunahan ng set or yung paunahan ng set pero paunahang may masesecure na kill. So talagang kapit lang muna sa mga cellphone itong ating mga players kasi once na meron nagkamali, merong smiling demon na bigla na magkikable. Meron pwede pumasok na Cartesi, edit, ayan na narinig na natin yung kung saan kaya pupunta yung mga players dito. Lilipat lang pala ng bush. Uy, teka lang, si Sanji Sanji na na una naman! dito! At mukhang abutan na yung implosion yung ibang mga miyembro, pero teka lang, mukhang mababato pa talikod. Hindi na yan tumama. Doon yung mga Bridget Glacier, pero ang daming natapatan nung kable. Cartesi mag-isa doon sa likod, at tatlo ang mapapatumba ng Aurora! Napaka-crucial ng kill dito na side ng Aurora. Cartesi, Benny, Cutie, and Sanford ang kanilang nakuha na first. Then dito yung Purify ni Sanji, pero it cost them yung sanang opportunity nila para makasilip yun sa Lord. Kaya isang mabilis, isang malinis, at isang napagandang pagkakasecure dito ng Aurora para sa ating ikalawang Lord ng laban. Panoorin natin ang ating Infinix Instant Replay. So ito ni sinabi mo pala, meron kang implosion, diretso Vision Glacier, at naramdaman na lang talaga ang pamikasa dito ni Demon Kite. Oo, tsaka yung kasanon, si Sanji naman yung unang nakaramdam eh. Pero linipat ni Rene J. Parang Dun sa- ito na dito na lang, nakapag-purify na eh. Oo, kahit pa na Spear of Misery ni Benny Cutie pa, layo ng kaunti yung attempt na yon mula dito kina Rene J. Ay, sumakto pa din dito sa crucial members ng TLPH, yung Frigid Glacier. So, sunod-sunod talaga siya ng mga AOE dito na nagiging problema kung ikaw ang Team Liquid Philippines. Eh, karamihan pa naman din talaga sa lineup nila. Harapan, medyo titita ng gustong magiging laban. So, sobrang daming pampailang sa magiging positioning mo tuwing team fight kontra sa Aurora. Oh, so tingnan natin kung makakontra ba nila ngayon kasi take note, wala yung dalawang Purify nung mga players. So wala yung kay Benny Cutie, wala din kay Sanji. So anytime na naman, pwede may tumalon from Aurora. So yung Lord Rhaenys sa may bottom lane, Tommy makakasecure ng third dyan, pwedeng makuha din yung top lane. Parang si Demon kahit may sarili siyang may sarili siyang bit-bit lagi na minion. Parang nagtatawag lagi na minion. Yun yung sobrang napanindigan niya na trabaho dito kaya nakakakuha rin palagi ng magandang advantage ang Aurora MLBB sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga team fights. And speaking of Moonkai, Tsaka ang dami kasing stone kanina dyan eh. Parang, left, right, mga, ang dami ba to? That stone with a smart, and that, wait! teka lang, nandun yata yung magandang bagsak ng Eternal Guard pero still napakataas ng damage na nagmumula sa Aurora MLBB. At ngayon na nga yung punish kay Doming pero yung Infernal Pursuit ay hindi pa nila mapipigilan. Kaya naman si Cartesi ang susunod na mapapatumba. At nandito na nga si Benny Cutie. May iwasan, nandun yung Frosty Breeze. Alam mo, Pero buhay pa din si Edward at may immortality. Kung nagkataon man na siya ay mamatay doon, ay meron pa nga ang immortality. So ito din sinasabi natin na napakakunat ni Edward. 407 by the way, para dito sa ating laban. So parang ang hirap ngayon for TLPH. Ang dami mga bouncer. Ang dami mga bouncer. Gusto natin sabihin, napaka-importante talaga nung game number 1 kasi momentum to eh. Yes. Parang ang dami ng mga storya sa season natin or sa lahat ng mga naging playoffs na pag nanalo ka na isa, magtutuloy-tuloy. Oh. Parang ang hirap i-break ng momentum just in case. Akala ko mabibigyan na si JP ng time. Pero yung simple na yung pinakita ng Aurora. Na, wait lang. Ito na yung magandang final slash para mag-engage kontra sa Aurora MLBB. Shoot, Tapos si naman! Edward na wala doon ng immortality kaso si Sanford. Siya na nga yung una na wala. Edward is down as well. Dalawang XP. Tumumba. Spear of Destruction. Hindi kumonekta. Itutuloy pa ba itong laban na ito kasi si Cartesi papasok pa with the Spear of Alpha! Pinadiretso na nila. Mawala na immortality dito si Cartesi at buhay pa rin. Tinatry na humabol mga players pero dadating na si Demon kahit dadating ba siya para kumable dun sa buff ni Cartesi at nararamdaman natin ngayon na hindi din umuwi ang ilang mga players dito na Aurora so magre-reset muna ulit. Benny Cutie magkakaroon na ng immortality. Ay! Biglang ang sakit ni Doming! At nandito na rin si Demon Kite. So Doming Kite is already complete. Double kill para rito kay Doming. Oh, no! At kinakailangang mag-recall ni Benny Cutie. Mag-isa na lang siya na pwedeng tumipensa. Mahiglit niya pa ito kasi lahat nila pag na. At mukhang mahirapan na talaga siyang gawin ito mag-isa dahil Aurora ang magwawagi sa game number 1. Isang team fight lang ang kinay